I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, especially sa mga Marcos loyalists and supporters. Nako mga kababayan, alam nyo, pakinggan nyo to, itong sinabi ni Sara Duterte mga kababayan, itong press statement niya ngayong kanina, no? Patungkol dito sa dating Pangulong Marcos Sr. na hukayin niya raw, no? Panoorin nyo ito. Very short lang ito mga besa. Ako nag-react ako dito na talagang bastos talaga, no? So, panoorin nyo guys, no? See you again on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines. Eto na. So, good morning po, Sir Edison. Madam Vice President. Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Kalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. Kapal na mukha nito magsalita. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Kaya mo. Pwede subukan mo kung kaya mo. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. Bastos May ibang ka tao. dito. Sa totoo lang mga kababayan. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yan magsalita. Hindi din yan, hindi siya, she's I believe, a sincere person. So yun mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni Sara Duterte? Na sabi niya, kung hindi doon sa tigilan ni Senator Amy Marcos, huhukayin daw niya ang si Pangulong Marcos Sr. Ay wow, grabe. Kikita nyo yung napakabastos na pag-uugali. Grabe. Ang tanong, kaya niya kaya? Yun ang tanong, kaya niya kaya hukayin? O ngayon, hinahamon ko si Sara Duterte. Sige madam, try mo nga, sige nga, hukayin mo kung kaya mo. Yun ang hamon ko. O, sabihin nyo kay Sara Duterte, hukayin niya kung kaya niya hukayin ng dating Pangulong Marcos Sr. Pati ba naman patay? Dinadamay nyo. Ito naman ugok na nagtatanong. Sa dami-dami pwedeng tatanong, yun pa itatanong. Lumang tugtugin na yan. O, alam nyo no, isaksak nyo yan sa pag-uutak nyo. Ang pagpapalibing kay Pangulong Marcos Sr., batas po yan. Inuutos ng korte po yan. Nasa kay digong yan kung ayaw niyang palibing. Walang namimilit. Pero dahil doon sa kampanya niya, yun ang pangako niya na ilibing niya si Marcos Sr. pag ito ay nanalo. So dito, kinagat ng Marcos loyalist kaya, nanalo yan. Dahil sa Marcos loyalist din. Sa tulong ng Marcos loyalist, itagga nyo yun sa pagmumukha nyo. Yan ang katotohanan. Dahil dito sa statement ni Sara nito, dito nyo makikita ang totoong pagkataon niya. Kung ano siya. 'Di ba? Mas malala ito kay Leni Robredo. Si Madam Leni, hindi naman ganyan kung magsalita Mana lang talaga sa ama niya Kung sa pag-ugali mga kababayan, ikumparan mo kay Pangulong Marcos Jr. ang layo. My goodness. Ito kaling aso ang ugali nito Pangulong Marcos Jr. very classy. Nakita niya, sabi niya pa, si Pangulong Marcos Jr. daw hindi daw magaling na presidente. What? Nakita mo si Pangulong Marcos Jr., hindi mo nakita yung sarili mo. Hindi mo nakita ang papa mo. Panoorin niyo yung buong statement niya nito guys kayo na po ang bahalang manood yan. Pumunta kayo doon sa page niya. Tingnan niyo. Na habang nagsasalita siya, may napapansin ako. Parang kakaiba yung mga kinikilos niya parang style guys, no? Parang kalam ang yabang.
Oh, 'di ba? Ang yabang ng dating, akala mo kung sinong perfect. Yung pamumuno niya nga sa DepEd palpak. Napakapalpak. Sas in. Tapos gusto niya pang magiging presidente. Nako, ewan ko na lang kung mananalo pa ito. Kunwari sabihin niya dito sa tatakbo, sus, ikwento mo sa panot na pagong, maniwala ka dyan. Napaka-incompetente nito, wala naman alam sa pamumuno ito. Yung DepEd niya nga, hindi niya kayang pamunuan Pangulo pa kaya. Tapos sabi niya hindi daw magaling na Pangulo si Pangulong Marcos Jr. Yun ang dating sa akin no? Hindi daw niya, hindi daw yung bang walang solusyon sa inflation. Oh, talaga lang. Nakakatawa talaga siya, sa totoo lang. Parang sinapian nga siya Wala daw guys, solusyon sa inflation, mahalang bilihin. Ay, nako. Wala ba talaga nagawa ang Pangulong Marcos Jr.? 'Di ba? Wala daw siyang nagawa, walang nagawa, walang nangyari sa inflation. Ay, grabe. Dahil kasi ito no? Ito si Sara Duterte, kaya nakapagsalita ng ganito. Dahil nabibisto na siya Nagkaroon ng ng hearing diyan sa Quadcom tungkol dito sa 125 confidential fund niya, na found out na talagang mayroong hindi tama sa paggastos. Nung sabi nga ibang netizen, corrupt. Parang hindi maganda ang kanyang paghawak ng pera. 125, 11 days lang natapos. Ngayon nahanap guys kung saan napunta. Biro nyo, 15 million napunta lang sa safe house. OMG. Siya po ang kumukontrol sa confidential fund. Yan ang sabi ng spokesperson niya Panood nyo, i-upload ko din yung Quadcom, no? So, dahil dito, alam nyo, feeling niya perfect siya. Na perfect, na mas magaling sa kay Pangulong Marcos Jr. Wala ka sa liver ng kuko ng pamumuno niya. Wala ka sa liver ng kanyang kuko. Mas mataas ang experience niya kaysa sa iyo. Mayor ka lang. O, di ba? Mayor ka lang. At sa mga DDS naman, mga kababayan, malinaw sa inyo, hindi nang gagamit si Pangulong Marcos Jr. Bakit? Hindi naman, kumbaga kusang loob lang naman ni Sara Duterte at walang nagpilit sa kanya na makitandem kay Pangulong Marcos Jr. Kusang loob niya yun. Siya na mismo ang nagsabi. Alam nyo, nasa kanya yan kung ayaw niya tumakbo. Hindi naman siya po pipilitin Nasa kanyang desisyon. Kahit gusto nila, kung ayaw mo pumayag, ayaw mo pumayag. So, dahil dito guys, nakakalungkot ang ganitong klaseng tao. Vice Presidente ka pa, tapos ito ganito pang asal mo. Pero mo, patay na. Dinadamay nyo pa. Kawalang hiya naman talaga. 'Di ba? Patay na yung tao. Di hukayin mo, tapos ipalit mo yung ama mo. 'Di ba? Yung alam mo sa mga pag-ugali itong babaeng to. Madali ang buhay, baka mamaya sa sunod mga araw, mawala na yung papa niya sa kanya. Din sa pangit na ugali niya. Nahukayin mo ang Pangulo. Ay sus, Mariusep, kayo naman. Ikaw naman, Madam Sara. Hindi mo alam ito guys, kung abogado o ibang klase ito. Parang style kalye yung pag-uugali nito Well, ang dami niyang sinasabi, no? Kayo na pong balang manood sa kanyang hindi na kailangan yun. Kasi parang ginawa niya itong press statement niya na ito para lang iligaw ang taong bayan para itutok sa kanya. Dahil nga nabistado siya. Hindi niya alam, majority ng Pilipino anti-China. Never ko pa narinig ito na kinundina niya ang mga panghaharas ng mga China vessel diyan. Never. No? Yan ang masakit Walang masasakit ito Ang malasakit nito, pansarili niya lamang. At ito guys ito yung isang sinabi ng Young Guns. I think si Congressman yata ito, Congressman Gutierrez, correct me if I'm wrong guys, no? Nalimutan ko tuloy. But anyway, regarding dito guys sa sinabi ni Sara Duterte na hukayin niya daw ang Pangulong Marcos Sr. 'Di ba? Sabi nga natin, ginawa niya yung press statement niyan para iligaw lang ang taong bayan. Diyan siya nagkakamali. Hindi naman bubo ang taong bayan, para hindi alam yung mga issue niya. Sabi niya, desperadang bastos.
House Young Guns condemn BP Sara for threat to desecrate Marcos Sr. and remains. Diba guys, nakakakilabot yung ganitong klaseng statement. Ang pangit, ang bastos talaga. Press release, House of Representative Young Guns, October 18, 2024. Biro nyo, hindi, sa totoo lang mga kababayan, hindi magandang ganitong klaseng pag-uugali ni Sara. Napakabastos. Kaya nga sabi ko, ang tanong, kaya niya kaya na ipahukay? Yun ang tanong. Itanong yung kay Sara. Sabi ni Let's Talk Vlog, hinahamon kanya, hukayin mo raw kung kaya mo. 'Di ba? Malalaman natin guys ang mga ang sagot ni Pangulong Marcos Jr. Alam mo naman yung guys, deadma lang, no? So dahil dito mga kababayan, ang kapalagayan nyo, sabi dito sa mga nagko-comment, basahin nga natin. Hindi ka matapang, Fiona, bastos ka. Hala kayo. Sabi niya, I thought they will impeach her. Bagal naman. Bagal. Bilis-bilisan nyo kasi. Fiona's mouth is full of nonsense, empty threats as usual. Sabi dito. Ito guys. Maganda ito. Sabi dito ng isa, in Muslim culture, it is haram. Haram degrade. The dead, no matter how you hate. I thought Sara loved the Muslim. Why she can accept their culture? This is so much. She should be penalized for it, sabi. Sa Muslim kasi hindi pwedeng ganyan guys, no? Sinasabi niyang syukran, no? Mga Muslim, ayan ang pag-uugali ng mga binubuto niyo. Hindi na lahat ng mga Muslim ay binuto si Sara Duterte. Mayroong iba hindi. Sabi dito, walang puntos ang mga pinag-ngangawa. Dapat ipaliwanag niya saan ginastos yung milyon-milyon na lustay sa loob ng 11 days para maliwanag. Karapat dapat bang gastusin ang 47 per day para sa safe house o MJ lutang na lutang sa mga sagot sa walang saysay. Tama, yung press statement niya, walang kalatoy-latoy yan lumang tugtugin ng mga tanong. Yung isa doon ugok. Wala na sa katinuan si Inday at ang mga Duterte di pwedeng mamuno sa bansa. Pangkalye lang mangkalye lang sila, sabi guys. Nawala na sa hulog talaga, kawawa naman. Narrative ng mga dilawan yan, gusto ata nito makakuha ng simpatya ng mga dilawan. Desperate act na ito. Ayan, dapat magpa-check up na siya sa psychiatrist habang maaga, baka makakagat pa yan ng inosenteng tao. Tama, stay on the issue, hayaan lang yung mga katangahan niya lumitaw. Agay. Dapat patingnan sa psychiatrist. Mahirap na. Ito pa, true desperada at bastos talaga si Vice President Confifan. Iniligaw ang tao kasi hindi masagot kung saan dinala ang pera. Ayun. Tama. It's not permissible to subject graves to any disrespect, haram, astig, parola. Ayun, nako. Talaga naman, You exceeded, Sara. First BBM, now Apolakay. Now you what God will do you. Now you see what God will do you will learn. Okay. Desperada nagawa ng mas marami ang di naniniwala sa kanila. Kaya kahit ano-ano na lang ang iniisip upang makapanira sa kasalukuyang administrasyon. Basta ako BBM solid. Agay. Akala siguro ni Sara maraming natuwa sa sinabi niya. Tama. 'Di ba? Yan ang alam niya. Pinapakita lang niya ng kapangitan ng pag-uugali niya. 'Di ba, guys? Kung ano yung pangit ng ugali ni Digong, siya din ang pangit ng ugali ng anak. Di kayo naloka. So yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.